Noon pa man, ang mga mascot ay bahagi na ng makulay na mundo ng advertising at nagpapakilala sa katangian ng isang brand o produkto. Ang mga ito ay maaari nasa iba't ibang anyo, gaya na lamang ng isang superhero, hayop, nakatutuwang nilalang, at sa kaso nga ng pinakasikat na fast food chain sa Pilipinas na Jollibee, ito ay isang insekto. 1980s nang mauso sa Pilipinas ang paggamit ng tinatawag na live mascot katulad na lamang ng ginagawa na estratehiya ng Jollibee upang lubos pang makilala at makahatak ng maraming tagatangkilik, lalong-lalo na ng mga bata. Ating balikan at sariwain sa bidyong ito mga katanong ang mga hindi malilimutang mga mascot ng Jollibee noon. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Bago pa ang kasagsagan ng paggamit ng live mascot noong dekada 80 sa Pilipinas, 50s at 70s, karaniwang one-dimensional characters lamang ang ginagamit ng karamihang kumpanya noon na makikitang nakalimbag sa mga magazine at pahayagan. Kaya nang dumating ang mga mascot ng Jollibee, marami ang namangha at natuwa, hindi lamang mga bata kundi lahat ng tao na nakakita dito. Sino ba naman ang hindi kagigiliwan ng isang sinlaki ng tao at tila may buhay na mascot na kaya makipag-interact at gumawa ng nakatutuwang bagay, gaya na lamang ng pagsayaw. Una na nga rito si Jollibee na ipinakilala sa mga Pilipino noong 1980 na ang pangalan ay nagpapakilala sa atin na isang masaya at mapagmahal na bubuyog na lumilipad-lipad upang magpakalat ng kasiyahan sa araw-araw sa anumang okasyon. Ang founder ng Jollibee Foods Corporation na si Ginoong Tony Tan Cachong ay madalas na inihahalin tulad ang karakter na si Jollibee sa manggagawang Pilipino na sa kabila ng kaabalahan sa trabaho ay nakukuha pa rin itong maging masaya at makagawa ng matatabis na karanasan at alaala gaya ng isang pulot o honeybee. Kasama na ipinakilala noong dekada 80 ang iba pang kasama ni Jollibee na magbibigay saya sa buong pamilya, si Miss Chicky na mascot para sa Chicken Joy at Lady Mo na kumakatawan sa produktong milkshake ng kumpanya ay sunod na ipinakilala noong 1983. Ang ipinagmamalaking burger ng fast food na Champ ay nagkaroon din ng mascot sa katulad nitong pangalan. May ulong itsurang hamburger si Champ at isang boksingero na mayroon ding rub at gloves. 1984 naman nang lumabas ang mascot na si Hetty na isang batang babae na ang buhok ay gawa sa noodles at kumakatawan naman sa Jollibee Spaghetti na paborito ng karamihan. Kung kakaiba si Hetty sa kanyang noodle hair, ang buhok naman ni Popo ay gawa sa French fries na nagpapakilala sa masarap na Jollibee fries. Idinagdag din sa listahan ang mascot ng Jollibee na si Miko na isang batang lalaki na may suot ng pulang short overall at milkshake cap bilang sombrero nito noong 1985. Si Twirly ang isang babaeng mascot na nagbigay buhay sa sikat noong Twirly Sunday ng Jollibee na nakilala noong 1988 at kadalasang sinasayaw ang kanyang signature dance move na twirly dance sa mga mall shows. May suot na suit at bowler hat na hugis Yumburger bun ang nakita ring nakasama na ng Jollibee mascots taong 1989 na tinawag na Mr. Yum. Maganda ang naging pagtanggap ng publiko sa ginawang paggamit ng Jollibee ng mga mascot upang maipakilala ang mga produkto nito at lalo pang makilala ang brand. Ito ay naging daan upang magamit ang Jollibee mascot sa iba't ibang promotional campaign ng Jollibee. Naging in demand ang mga ito at hindi lamang sa mga kiddie party kundi maging sa mga corporate events. Tanda ko pa nga noong bata pa ako makatanong na noong minsang kumain kami sa isang branch ng Jollibee, dito ko unang nakita ang mascot na si Jollibee. Hindi ko maiwasan lumapit at yakapin mismo ang mascot na ito.
Ang mga bata ay nagsisiksikan upang hawakan, tapikin, yakapin ang mga nakatutuwang mascot na ito tuwing sila'y nakikita sa publiko. Ang kasikatang tinatamasa ng Jollibee mascot ay hindi lamang natatapos dito. Nagkaroon na rin ang mga ito ng merchandises na maaari mong mabili sa mga Jollibee outlets. Mula manika, unan, radyo, plato, damit hanggang school bag ay nagkaroon na rin ito sa ngayon. At may iilan din akong koleksyon ng Jollibee toys na naitatabi ko pa nga dito mga katanong. Nakikita rin na naglilibot sa mga paaralan, umibida sa TV commercials at maging sariling TV program ay mayroon na rin ang buong tropa ni Jollibee noon. Ang mga mascot ng Jollibee ay nagsilbi ring tagapagtaguyod ng iba't ibang advokasya mula sa paggamit ng wikang Pilipino, mabuting pag-uugali at maging programang nagsusulong ng kalinisan at kaayusan. Ilan sa mga iconic na mascot ng Jollibee sa ngayon ay hindi na ipinagpatuloy. Ang mascot na si Chiki, Lady Moo, Miko at Champ ay tuluyang hindi na ipinagpatuloy ng kumpanya. Nakikita pa rin kasama ni Jollibee sa ngayon sina Hetty, Whirly, Popo at Yum. Maraming katulad ko ng mga batang 80s o 90s ang bahagi na ng masayang alaala ang mga mascot ng Jollibee. Mawala man ang ilan sa kanila ay mananatiling nakatatak sa puso at isip ang magagandang alaala sa mga nakatutuwang mascot na ito. Hindi maikakaila na bahagi na ang Jollibee mascots ng kulturang popular ng ating bansa at paniguradong bawat isa sa atin ay kilala ang barkadahan ni Jollibee. Sa lahat ng ito, ang layunin ng Jollibee mascots ay makapaghatid ng saya, magagandang alaala at syempre masarap na karanasan sa mga pagkain ng Jollibee. Dahil sa Jollibee, bida ang saya. Kwento nyo naman mga katanong ang memorable experience nyo na kasama ang mga mascot ng Jollibee. Comment down na lang sa ating comment section. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong. Maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.